Tanto ni Teresita na hindi talaga para sa kanya ang Vodabel at gusto niya na si Adelina na lamang ang magpapatuloy nito dahil hindi niya nais paghiwalayin sila ni Adelina na kanyang ina. Higit mas mahalaga kay Teresita si Adelina kaysa sa kanyang mga pangarap. Kaya pinagsabihan ni Teresita si Adelina na huwag niyang hahayaan na maging hadlang sila na kanyang ina. Ituloy lamang niya ang kanilang pangarap kahit siya na lamang ay magiging masaya na siya. Pero hindi pumayag si Adelina na siya lamang ang mag-isang tutupad sa kanilang pangarap. Silang dalawa ang nangarap nito kaya dapat sabay nila itong tutuparin ang kanilang mga pangarap. Lalaban sila, ilalaban nila ito. Ngunit batid ni Teresita na tutuhanin na kanyang ina ang banta nito para kay Adelina. Palalayasin talaga siya sa kanilang pamamahay. Ayaw ni Teresita na mawala si Adelina sa kanyang buhay dahil nawala na ang kanyang ama sa kanya. Ang sabi ni Adelina kung ito ang gusto ni Senyora na aalis siya dito, edi aalis siya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na lalayo na siya sa kanya. Kapag nangyari iyon, doon siya titira sa bahay ng kanyang kuya Eduardo. Dudungaw na lamang silang dalawa sa kanilang mga bintana. Palagi pa rin silang magkikita. Napag-isip ni Teresita na tama ang mga sasabi ni Adelina, kaya nanumbalik ang kanyang kasiyahan at itutuloy na niya ang kanilang pangarap ni Adelina sa Vodabel. Pumunta si Julio sa kanilang pamamahay upang tingnan niya ang kanyang mga anak, ngunit umalis kaagad siya nung nakita niya si Carmela. Gayon paman pumunta si Adelina sa pinagtatrabahuan ng kanyang kuya Eduardo upang dalhan niya itong pananghalian. Sobrang masaya si Eduardo dahil makakatikim na naman siya ng masarap na pagkain. At tumingin si Adelina sa loob, baka nakauwi na si Hiroshi, ngunit wala pa rin. Nagtanong si Eduardo kay Adelina kung nasaan si Teresita at bakit hindi niya ito kasama. Ang sagot ni Adelina, hindi kasi siya pinalalabas ng senyora, bantay sarado, kaya nagpapalamig muna sila hanggang sa mawalang init ng ulo ng senyora. Naaawa naman si Eduardo sa kalagayan ni Teresita. Biglang dumating si Mr. Tanaka at humingi ng pamanhin si Adelina kung bakit siya nandito dahil dinanan lamang niya ng pagkain ng kanyang kuya Eduardo at nagtanong si Adelina kay Mr. Tanaka kung kumusta na si Hiroshi. Sumagot naman si Mr. Tanaka sa wikang Ingles na he's doing fine. Hindi naman naintindihan ni Adelina ang sinabi ni Mr. Tanaka kaya nagtanong siya sa kanyang kuya kung may balita na ba ito kay Hiroshi. Pinagalitan ni Eduardo ang kanyang kapatid at tinanong niya ito na hanggang ngayon ba may pagtingin pa rin ba siya kay Hiroshi. Kaya interesado pa rin siya sa binata. Hindi naman nakasagot si Adelina kaya pinagalitan ito ni Eduardo ng kababae niyang tao siya ang naghahabol sa lalaki. Nagalit si Adelina sa mga sinasabi ng kanyang kuya, nagtatanong lamang siya at gusto lamang niya makibalita. Kaya uuwi na lamang si Adelina at nakabangga niyang isang hapon. Nagalit ang binatang hapon sa katangahan ni Adelina at inutusan pa niya si Eduardo na tawagin niya kanyang amo at sabihin nito na narito siya. Nagalit si Eduardo sa pagiging hambog ng hapon at sinabihan niya ito na magdandahan siya sa kanyang pananalita at hindi siya nito tauhan. Sinabihan ni Adelina kanyang kuya na baka mapaaway na naman siya. Kaya si Adelina na lamang ang tumawag kay Mr. Tanaka upang hindi mapaaway ang kanyang kuya. Pinapasok na nga ni Mr. Tanaka si Mr. Watanabe sa loob upang doon na sila mag-uusap nito at ibinigay na niya ang mahalagang dokumento para sa emperador. Nakita naman ni Adelina na may inabot si Mr. Tanaka kay Mr. Watanabe at nagtataka si Adelina kung ano ito. Sa pag-uwi ni Adelina sa mansyon, sumulat kaagad siya kay Hiroshi upang ipalam sa kanya ang malaking pagbabago ng Maynila at baka hindi niya ito makikilala. Ang bukid ng kanilang nilalaruan noon ay nawala na dahil tinayuan na ito ng mga teatro, mga kainan at iba pang gusali. Ipinalam naman niya na may pangalawang presidente na ang Pilipinas, ang hiling niya sana bumalik na ito sa kanila upang palagi na silang magkasama. Ngunit pinunit lamang ni Adelina kanyang liham para kay Hiroshi at hindi niya ito pinadala. Binalaan ni Carmela si Adelina na kapag subukan lamang niya hatakin sa mga kalokohan si Teresita, hindi lamang niya papalayasin ito, lulumpuhin pa niya. Habang mga Hapon ay may plano na silang sakupin ng Pilipinas kapag naideklara sa Amerikano ang pagpapalaya nito.
Nagtanong si Teresita kay Adelina kung umalis na ba ang kanyang ina. Sumagot naman si Adelina na kanina pa ito umalis, kaya sinabihan ni Teresita si Adelina na ito na kanilang pagkakataon upang muli silang mag-audition sa matandang empresaryo. Ngunit natatakot si Adelina na kapag nalaman ito ni Carmela ang kanilang ginawa ay batid nila kung ano ang kayang gawin ni Carmela sa kanila. Kaya ibinalik ni Teresita ang tanong ni Adelina sa kanya noon kung papayag ba siya na isusuko na lamang nila kanilang pangarap nang dahil lamang sa takot nila sa kanyang ina. Kaya pumayag na nga si Adelina na mag-audition sila sa matandang empresaryo. Sa kanilang pag-audition nila Adelina at Teresita, nagulat ang matandang empresaryo dahil bumalik talaga sila sa kanyang teatro at tumahanga siya sa lakas ng loob ng dalawa, kaya pabibigyan niya ito muli. Ngunit binalaan niya ang dalawa na kapag pumalpak ulit sila, hindi na sila makakabalik sa kanyang teatro dahil pagbabawalan na niya ito. Kaya nagsisimula na nga sina Adelina at Teresita sa kanilang pagtatanghal. Natatawa pa ng labis ang alalay na matandang empresaryo dahil nakakatawa ang performance ng dalawa. At naalala naman ni Eduardo na ito ang palaging kinakanta ng kanilang ina noon ni Adelina. Dahil sa kanilang kakaibang performance, nakapasa nga ang dalawa sa kanilang audition at binabati pa sila ng matandang empresaryo. Sobrang masaya sina Adelina at Teresita dahil sa wakas nakapasa na rin sila at ito na ang simula ng kanilang pangarap. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa pulang araw. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.